Kinuha ng manugang ko ang paborito kong lumang kotse para mamasyal at winasak niya ito ng tuluyan. Ninisihan niya ako. Kalawangin na yero lang yan, katulad mo, matanda. Hindi ako kumibo, hindi ako sumigaw. Kalmado akong tumawag sa telepono. Makalipas ang 1 oras, siya na ang tumatawag sa akin, nanginginig sa takot ang boses at nagmamakaawang itigil ko na. Ngunit huli na ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. 42 taon bilang isang hukom ang nagturo sa akin na kilalanin ang kasamaan. Nakapagsentensya na ako ng mga mamamatay tao, magnanakaw, at manloloko, ngunit walang naghanda sa akin na matagpuan ito sa sarili kong tahanan sa bisperas ng Pasko. Disyembre 20, ang asawa kong si Isabel ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan. Mabagal ang kilos mula nang mastroke siya noong nakaraang taon, ang aming anak na si Katrina, ang manugang kong si Brian, at ang kanilang mga anak na babae na sina Bianca at Bea ay lumipat sa amin 6 na buwan na ang nakalipas. Pansamantala lang pangako ni Katrina. Yun na pala dapat ang una kong babala. Dapat mas naging matalino ako. Pumasok si Katrina sa dining room habang inaayos ko ang mesa. Sa edad na 38, nakasuot siya ng mga designer na damit na hindi nila kayang bilhin ni Brian, hindi nawawala sa kamay niya ang kanyang telepono. Mali ang ginagawa mo. Sa kaliwa dapat ang mga napkin. 67 taon na akong nag-aayos ng mesa. Ilipat mo na lang. Kinuha niya ang maingat kong tinuping mga napkin at basta na lang itinabi. Si Mama rin walang ginagawang tama. Nakakapagod ayusin ang lahat. Lumitaw si Isabel na may dalang leche flan, bahagyang nanginginig ang kaliwang kamay, pinaralisa ng stroke ang buong kaliwang bahagi ng kanyang katawan, ngunit tumanggi siyang hayaan itong pigilan siya sa paggawa ng mga bagay na gusto niya. Katrina, anak, gusto mo bang tumulong? Ma, busy ako. Hindi mo ba nakikita na ako ang nag-aayos ng hapunan? Kailangang may isang matino dito para maiwasan ang sakuna. Umatras si Isabel nasaktan. May nakita akong namatay sa kanyang mga mata, at isang malamig na damdamin ang lumukob sa aking dibdib. Kailan pa naging ganito kalupit na estranghero ang anak ko? Lumabas si Brian mula sa basement kung saan siya nagtatrabaho sa loob ng 3 oras. Ang ibig sabihin, naglalaro ng video games. Tinapik ng manugang ko ang aking balikat ng sobrang lakas, nakakasulasok ang mamahalin niyang pabango. Lorenzo, sana nag-budget ka para sa matinong alak. Sumasakit ang ulo ko sa murang yan. Parehong alak na binibili natin palagi, Brian. Siguro sa susunod na taon mag-u-upgrade na tayo kapag naibenta na ang bahay. Kumindat siya na parang may biruan kaming dalawa. Ibig kong sabihin, kung magpasya kang ibenta, malaki ang halaga ng lugar na ito. Nanlamig ang dugo ko, ngunit wala akong sinabi. Nagtakbuhan ang mga bata nang hindi man lang bumabati. Ni Ehay, Lolo, ay wala. Natutunan nila ang pagwawalang bahala mula sa kanilang mga magulang. Isang pahirap ang hapunan, pinaghandaan talaga ni Isabel. Pabo, 3 uri ng gulay at mga bagong lutong tinapay. Ngunit agad na pinuna ni Katrina. Tuyot itong pabo. Hindi mo ba binuhusan ng sariling mantika? Kada 20 minuto, anak. Habang kayong dalawa ay nakaupo lang dyan at nagpapatanda, kailangang may isang taong maging responsable dito. Maingat kong inilapag ang aking tinidor. Sobrang ingat. Nagpakahirap ang nanay mo. Magpakita ka ng respeto. Respeto. Nanlamig ang mga mata ni Katrina. Tulad ng pagpapakita mo ng respeto nang tanggihan mo ang business loan ko o nang hindi mo bayaran ang private school ng mga bata. Sumabat si Brian, ang kanyang boses ay may paawang tono na kinamumuhian ko. Mayroon kayong malaking bahay, retirement savings, pero hindi nyo matulungan ang inyong mga apo. Ang lamig nyo naman, Lorenzo. Gusto kong ilista ang lahat ng ibinigay namin sa kanila, libreng tirahan, 2 beses na binayaran ang credit card, mga gamit sa eskwela, mga jacket. Ngunit pinisil ni Isabel ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Huwag mo nang patulan. Nagpaalam ako, kailangan ko ng hangin. Puno ng mga litrato mula sa mas masasayang panahon ang hallway. Kailan kami nawala sa kanila? Pagkatapos ay narinig ko ito. Isang pigil na iyak mula sa ibaba. Mula sa basement, huminto ang puso ko. Tahimik akong lumapit sa pinto ng basement. 42 taon sa korte ang nagturo sa akin na mag-obserba ng hindi nakikita.
Bahagyang bukas ang pinto. Sa siwang, nakita ko si Isabel sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mahinang kaliwang bahagi ay nagpapahirap sa kanya habang sinusubukan niyang umakyat. Nakatayo si Katrina sa itaas, hawak ang telepono, nagbi-video. Tingnan mo siya, sinusubukang umakyat, tumawa si Katrina. Parang lasing na pagong. Nakakaawa, dagdag ni Brian. Baka matuto na siyang huwag makialam. Anong gusto niya? Tanong ni Katrina. Nahuli tayong binubuksan ang safe. Stupid na matanda, nag-iyak tungkol sa family trust, puno ng paghamak ang boses ni Brian. Na parang hindi magiging atin yan kapag sa wakas ay namatay na sila. Nanginig ang kamay ko, 42 taon ng pagbibigay ng hustisya, at hindi ko pa naramdaman ang ganitong kadalisay at nag-aalab na galit. Yumuko si Katrina. Ma, kung gusto mong umakyat, kailangan mong magmakaawa. Katrina, pakiusap. Yung gamot ko sa puso. Kailangan mong matutunan ang iyong lugar, matandang babae. Naging halimaw ang boses ng anak ko. Bahay na namin ito ngayon. Pabigat lang kayo. At kung sasabihin mo kay Lorenzo, dagdag ni Brian, sasabihin namin sa lahat na inaatake ka ulit ng stroke. Nalilito. Nagdedeliryo, nakausap na namin ang aming abogado tungkol sa conservatorship. Malakas nilang isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-lock. Nanigas ako. Ang aking anak, ang maliit na batang babae na binuhat ko, tinuruang magbisikleta, inihatid sa altar, ay ikinulong ang kanyang may kapansanang asawa sa isang malamig na basement, pinagbantaan siya. Pinag-usapan ang aming pagkamatay na parang isang transaksyon sa negosyo. Mula sa dining room, narinig kong nagsinungaling si Katrina ng buong kinis. Nagpunta siya sa kwarto para magpahinga. Alam niyo naman siya. Halos hindi ito pinansin ng mga bata, balik na sa kanilang mga telepono. 42 taon sa hukuman. Nakita ko na ang kasamaan, sinentensyahan ito, ngunit hindi sa sarili kong tahanan. Suot ang mukha ng aking anak. Lumapit ako sa pinto ng basement, matatag ang kamay sa kabila ng nag-aalab na galit sa loob, mayroon akong ekstrang susi, naging paranoid ako pagkatapos ng stroke ni Isabel. Dahan-dahang umikot ang susi. Bumaba ako, bawat hakbang ay sinusukat, kontrolado. Nakasulok si Isabel, tahimik na umiiyak, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Nang makita niya ako, gumuho ang kanyang mukha. Lorenzo, patawarin mo ako. Hele. Tinulungan ko siyang tumayo, naramdaman ang kanyang panginginig. Akyat tayo sa guest room, manatili kang tahimik doon. Magagawa mo ba yan? Pero iisipin ni na Katrina at Brian na nakatakas ka. Hayaan mo silang magtaka. Tumingin ako sa kanyang mga matang takot. Nagtitiwala ka ba sa akin? Palagi. Kung gayon, manatili ka sa itaas. Manatiling tahimik. Hayaan mo akong humawak nito. Inayos ko siya sa guest room na may mga gamot at tubig. I-lock mo ang pinto mula sa loob. Pagkatapos ay bumalik ako sa ibaba, ang isip ko ay nagkakalkula na ng mga posibilidad. 42 taon bilang isang hukom. Alam ko ang sistema, bawat butas, bawat batas, bawat paraan para sirain ang sinumang lumalabag dito. Ang tanong ay hindi kung magbabayad sila. Ang tanong ay kung gaano ko ganap na wawasakin ang kanilang buhay, legal at lubusan. 1-0 minuto. Ganoon katagal bago napansin ni Katrina na wala na si Isabel sa basement, nasa reading chair ako nang marinig ko ang kanyang sigaw. Brian, bukas ang pinto ng basement. Wala na siya. Dahan-dahan kong ibinaling ang pahina. Hayaan silang magpanik. Pumasok si Brian. Lorenzo, nakita mo ba si Isabel? Wala siya sa basement. Tumingin ako, naguguluhan. Ang basement? Bakit naman siya mapupunta roon? Hirap na nga siyang umakyat ng hagdan. Akala namin baka may kinuha siya sa ibaba habang naghahapunan. Tinaas ko ang isang kilay na pinagsanayan ko sa loob ng mga dekada sa paghuli sa mga sinungaling na testigo. Walang saysay yan, Brian. Lumitaw si Katrina, namumula ang mukha. Sa unang pagkakataon, tunay na emosyon. Takot. Pa, kailangan nating hanapin si Mama. Baka nalilito siya, naglalakad-lakad. Ang asawa ko ay nagpapagaling mula sa isang stroke, Katrina. Hindi siya ulyanin, ngunit kung nag-aalala ka, sabay tayong maghanap. Tumunog ang doorbell. Ang aming mga kapitbahay, sina Tomas at Patricia Reyes, may hawak na Christmas pudding. Tamang-tama ang oras. Tomas.
Patricia, pasok kayo. Inabot ni Patricia ang puding. Alam naming naghahapunan kayo pero Ay, ayos lang ba ang lahat? Mukha kang balisa, Katrina. Agad na nagbago ang mukha ni Katrina, nawala ang takot, napalitan ng perpektong pag-aalala. Patricia, buti na lang nandito ka. Hindi namin mahanap si Mama. Tumutulong siya sa hapunan kanina tapos ngayon bigla na lang siyang nawala. Nawala. Mukhang nag-aalala si Thomas. Tinawagan niyo na ba? Naghahanap na kami ngayon, sabat ni Brian. Lorenzo, tingnan mo sa garahe. Patricia, pwede mo bang tingnan sa kusina? Pinanood ko silang mag-orkestra ng paghahanap, si Katrina na nagkukunwaring nag-aalala. Si Brian na nag-organisa ng apurahan. Mahusay na pagganap. Sociopathic, ngunit mahusay. Titingnan ko sa itaas. Minsan nagpapahinga si Isabel sa guest room kapag pagod na. Magandang ideya, pa. Puno ng peking pag-aalala ang boses ni Katrina. Kami na ang maghahanap dito sa baba. Dahan-dahan akong umakyat, kumatok sa pinto ng guest room, at pumasok, nakaupo si Isabel sa kama, namumula ang mga mata. Hinahanap ba nila ako? Napakadramatiko. May talento pala sa panloloko ang anak natin. Anong gagawin natin? Sa ngayon? Wala. Hayaan natin silang maghanap. Hayaan natin silang mag-alala. Pagkatapos, magigising ka mula sa isang pag-idlip, malilito kung bakit lahat ay nagkakagulo. Hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo rin. Pagbaba mo, magkunwaring walang nangyari, umakyat ka lang para umidlip. Huwag mong alalahanin ang anumang tungkol sa basement. Gusto mong magsinungaling ako? Gusto kong mabuhay ka. Yung mga sinabi nila, conservatorship, ang pagkamatay natin, ang bahay na ito na magiging kanila. Kailangan natin ng oras para alamin kung ano ang nagawa na nila. Sa tingin mo mas malala pa ito kaysa ngayong gabi? Alam kong mas malala pa. Yung bank account na tinulungan ni Katrina, hindi natin ma-access. Yung mga dokumentong pinapirmahan sa akin ni Brian. Yung mga nawawala mong gamot. Hindi ito biglaan. Pinagplanuhan ito. Namutla si Isabel. Kung makukumbinsi nila ang mga tao na wala na ako sa tamang pag-isip, kontrolado na nila ang lahat. Ngunit nagkamali sila ngayong gabi. Masyado nilang ipinakita ang kanilang mga baraha. Ngayon alam ko na kung sino ang aking kinakaharap. Anong gagawin mo? 42 taon na pinapanood ang mga taong sinisira ang kanilang sarili dahil sa kasakiman, sinentensyahan ko sila, ngunit palagi akong nakatali sa mga patakaran sa proseso. Hindi na ako nakatali ngayon. Idokumento ang lahat, bawat pag-uusap, bawat kasinungalingan, bawat banta. Pagkatapos, gamitin ang batas, ang parehong batas na pinanindigan ko sa buong karera ko, para harapin nila ang mga kahihinatnan. Lorenzo, pamilya sila. Hindi. Mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Hindi ikinukulong ng pamilya ang mga may kapansanang babae sa basement, anuman sila, tumigil na silang maging pamilya noong pinili nila ang kasakiman kaysa sa pag-ibig. Sa ibaba, tumindi ang gawa-gawang pagpanik ni Katrina. Dapat na nating tawagan ang pulis. Baka kung saan na siya napunta. Tumayo si Isabel, inayos ang kanyang damit. Ano nang itsura ko? Mukhang isang taong kagigising lang mula sa isang pag-idlip. Nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. Kung gayon, kumbinsihin natin silang nalilito ako. Sabay kaming bumaba, unang nakita kami ng mga Reyes. Isabel. Salamat sa Diyos. Nagmadali si Patricia. Nag-alala kami. Bakit? Kumurap si Isabel. Umakyat ako para magpahinga. Napagod ako sa pagluluto. May namiss ba ako? Nagbago-bago ang emosyon sa mukha ni Katrina. Ginhawa, galit, pagkabigo, nakatago sa ilalim ng pag-aalala. Ma, akala namin nawawala ka. Hinanap ka namin kung saan-saan. Nawawala sa sarili kong bahay. Huwag kang magbiro. Nanliit ang mga mata ni Brian, nagkakalkula. Alam niyang may mali. Mabuti. Hayaan siyang magtaka. Umalis ang mga Reyes, kontento. Sina Katrina at Brian ay bumalik sa kanilang apartment sa basement. Nagpapasalamat ako sa hiwalay na pasukan. Mayroon akong espasyo para mag-isip. Pagkatapos matulog ng mga bata, umupo ako sa aking study na may legal pad. Sa itaas, idokumento. Imbestigahan. Kausapin.
Inilista ko ang lahat ng kahina-hinala mula sa nakalipas na 6 na buwan. Bank account, mga dokumento, gamot, security system, interes sa pagpaplano ng ari-arian. Bawat isa ay tila maliit lang. Ngunit magkakasama, isang pattern. Lumitaw si Katrina. Itinaob ko ang pad. Pa, pwede ba tayong mag-usap? Siyempre. Ikinumpas ko ang upuan kung saan daan-daang tao na ang umupo, ipinapaliwanag ang kanilang mga legal na problema. Anong nasa isip mo? Gusto kong humingi ng tawad para kanina sa hapunan. Stress lang ako sa inyo ni mama ko na ibunton. Hindi yun tama. Makisig na paghingi ng tawad. Praktisado. Ngunit pinagmamasdan ako ng kanyang mga mata, sinusukat ang aking reaksyon, naghahanap ng kahinaan. Diskarte, hindi pagsisisi. Lahat tayo ay may masasamang araw. Ang pamilya ay nangangahulugang pagpapatawad sa mga sandaling iyon. Eksakto. Lumapit siya. Kaya gusto kong mas tulungan kayo ni Mama. Paano kung kami na ni Brian ang mamahala sa inyong pananalapi, para lang maalis ang stress sa inyong dalawa? Nagtrabaho na kayo ng husto. Karapat-dapat kayong magpahinga. Heto na. Ang unang hakbang. Akala niya talaga mahuhulog ako dito pagkatapos ng nangyari ngayong gabi. Maalalahanin yan, Katrina. Hayaan mong pag-usapan namin ng nanay mo. Siyempre, walang nagmamadali. Hinalikan niya ang aking pisngi, malamig ang labi, at umalis. Hinintay ko hanggang sa mawala ang kanyang mga yabag, ibinalik ang pad. Sa ilalim ng i-dokumento, 12 paghahati 20 paghahati 24. Hiniling ni Katrina ang kontrol sa pananalapi. Sinasabing may mabuting hangarin. Timing, parehong gabi ng insidente sa basement. Pattern, ihiwalay. Kontrolin. Palitan. Hindi lang tungkol sa pera. Kapangyarihan. Kontrol, sistematikong pagwasak sa mga hindi maginhawang hadlang sa yaman na sa tingin nila ay karapatan nila. Lumitaw si Isabel. Narinig ko siya. Ang paghingi ng tawad. Walang laman. Ano ngayon? Ngayon? Tiningnan ko ang aking asawa ng 43 taon. Ngayon, titigil na tayong maging biktima. Titigil na tayong maging mahina, nalilito na mga hadlang. Ngayon, ipapaalala natin sa kanila kung sino ang kanilang kinakaharap. At sino iyon? Umiti ako. Hindi isang mabait na ngiti, ang ngiti na suot ko sa mga korte bago magbigay ng mga sentensyang nagbabago ng buhay. Isang hukom na ginugol ang 42 taon sa pag-aaral ng bawat legal na paraan para sirain ang mga lumalabag sa batas. At sina Katrina at Brian. Napakarami nilang nilabag na batas, kakailanganin ko ng isa pang legal pad para ilista ang lahat. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa aking balikat. Natatakot ako. Mabuti, ang takot ay nagpapanatili sa iyong matalas. Tinakpan ko ang kanyang kamay. Ngunit huwag kang masyadong matakot. Sa pagkakataong ito, ang batas ay hindi abstrakto. Ito ay personal. At napakagaling ko sa ginagawa ko. Sa labas, nagsimulang umulan ng nyebe, binalot ng puti ang Quezon City. Sa loob, sinimulan kong planuhin ang pinakamahalagang kaso ng aking karera. Hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang ama na nakita ang tunay na mukha ng kanyang anak. Gusto mo ng bahay, Katrina? Gusto mo ng aming pera? Gusto mo kaming mawala? Mag-ingat ka sa iyong mga hiling. Sa aking korte ngayon, laging nananalo ang katarungan. Disyembre 21. Umalis sina Katrina at Brian para mamili ng Pasko, malamang na ginagastos ang perang ninakaw nila. Pinanood kong mawala ang kanilang esi, pagkatapos ay umupo sa aking study na may legal pad at kape, oras na para buuin muli ang krimen. September. Dumating si Katrina, puno ng pag-aalala. Pa, nag-aalala ako sa inyong pananalapi. Paano kung may mangyari at hindi nyo ma-access ang inyong mga account? Hayaan mong tulungan kitang mag-set up ng isang joint account para sa mga emergency. Mukha itong pagmamalasakit. Nasa itaas si Isabel, nagpapagaling mula sa stroke. Pinuna ni Katrina ang mga papeles habang pumipirma ako kung saan niya itinuturo. Isinulat ko, Setyembre 18. Nagbukas ng joint account. Si Katrina, ang pangunahing may hawak. Pagtuklas, hindi ma-access ang mga pondo nang walang kanyang pag-apruba. Nalaman ko iyon 2 linggo na ang nakalipas nang sinusubukan kong bilhin ang gamot ni Isabel.
Napahiya ang teller. Ang account na ito ay nangangailangan ng dual authorization para sa mga withdrawal na higit sa 2,500. 2,500. Iniwan nila sa akin ang 2,500 ng sarili kong pera. Ang account ay may lamang 2 milyon, ang buong retirement bonus ko. Humigpit ang pagkakahawak ko sa panulat. Ituloy ang pagdodokumento. October. Kinorner ako ni Brian sa garahe na may mga papeles. Lorenzo, mayroon akong tax guy na makakatipid sa iyo ng malaki. Kailangan lang ng mga pirma. Ngayon ang deadline. Nagpapalit ako ng langis, puno ng grasa ang mga kamay. Hayaan mong basahin ko. Standard lang yan. Naghihintay ang tao ko. Nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Pamilya. Yung sandata na yon. Pamilya. Pumirma ako ng hindi binabasa. Isinulat ko, Oktubre 12. Pumirma sa mga dokumento ng buwis mula kay Brian. Hindi nakatanggap ng mga kopya. Hindi na nakita muli. Hindi alam ang nilalaman. Ano ba talaga ang pinirmahan ko? Power of attorney. Paglilipat ng ari-arian. Pagkatapos ang mga gamot ni Isabel, Nobyembre. Lalong humina siya, mas nalilito. Tumutulong si Katrina sa kanyang mga tableta. Isabel, uminom ka ba ng gamot mo sa alta presyon? Sabi ni Katrina hindi ko raw kailangan ngayon. Masyado raw akong nalilito sa dami ng gamot. Sinuri ko ang mga bote. Maraming reseta ang kulang ng dosis. Ang kanyang blood thinner, na critical pagkatapos ng stroke, halos hindi nagalaw, isinulat ko, Nobyembre, patuloy. Kinokontrol ni Katrina ang mga gamot, lumilikha ng impresyon ng kawalan ng kakayahan para sa conservatorship. Malinaw ang pattern. Ihiwalay, kontrolin, pahinain, gawin kaming mukhang hindi kayang pamahalaan ang aming buhay. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Katrina. Kinukuha ko ang damit ng mga bata. Kailangan ko pa ng 10,000. I-cash mo sa akin. Ang kapal ng mukha. Nag-type ako pabalik. Gamitin mo ang joint account. Lumitaw ang 3 tuldok na wala. Pagkatapos, para sa mga emergency yan pa. Huwag kang maging mahirap. Huwag maging mahirap. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa pagsusulat. Bawat manipulasyon. Bawat pagkakataong hiniram ni Brian ang mga gamit at hindi na isinauli. Bawat pagkakataong inayos ni Katrina ang aming mga muebles, binago ang aming mga gawain, gumawa ng mga desisyon na parang sa kanya na ang bahay na ito, ang basement ay hindi isang paglihis. Ito ay paglala ng sistematikong pang-aabuso na binuo sa loob ng maraming buwan. Lumitaw si Isabel, dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Anong ginagawa mo? Nagtatayo ng kaso. Naaalala mo ba kung kailan nagsimulang tumulong si Katrina sa mga gamot? Unang bahagi ng Nobyembre. Sabi niya nalilito raw ako sa mga dosage. Gumuho ang mukha ni Isabel. Totoo ba? Nawawala na ba ako sa isip? Hindi. Minamanipula ka. Sinasadya ni Katrina na pakialaman ang iyong mga gamot para magmukha kang walang kakayahan. Bakit naman niya? Huminto siya. Alam naming pareho kung bakit. Magkano ang sinabi nating halaga ng bahay na ito? Sinabi mo kay Brian. 80 milyon. 80 milyon. Sapat na para bigyang katwiran ang panloloko, sapat na para ikulong ang iyong ina sa basement. Bumalik ako sa aking pad. Lumawak ang pattern lampas sa pananalapi at gamot. Pinuputol kami ni Katrina sa aming mga kaibigan. Tumawag ang mga Henderson. Nakakapagod sila. Sinabi kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Book club. Mukha kang pagod pa. Magpahinga ka na lang. Isa-isa, naputol ang aming mga koneksyon, walang mga testigo. Walang makakapansin kung kami ay maging baldado. Ito ay textbook elder abuse. Nakita ko na ito sa mga kaso dati, sinentensyahan ang mga tao para mismo dito. Hindi ko inakalang ako ang magiging biktima. Bumukas ang pinto sa harap. Nandito na kami. Pa, nasaan ka? Isinara ko ang aking pad, isinilid sa drawer. Dito. Lumitaw si Katrina, may hawak na mga shopping bag, maliwanag ang ngiti. Pinakamagandang araw. Nakakuha ako ng mga cute na damit para sa mga bata, kumuha ng alak para sa hapunan. Magkano ang ginastos mo?
Kumislap ang kanyang ngiti. Bakit mahalaga yon? Pasko naman. O magiging mahirap ka na naman? Heto na. Mahirap. Problema. Pabigat. Sinasanay akong tanggapin ang kanilang salaysay. Nagtataka lang kung paano ginagastos ang pera ko. Pera mo? Isang matalas na tawa. Pamilya tayo. Kung ano ang sayo, sa amin din ganyan yon. O nakalimutan mo na noong nagpasya kang maging makasarili tungkol sa iyong mga apo. Mahusay na gaslighting. Ibinalik sa akin. Ginawa akong kontrabida. Siyempre, pamilya. Pinag-aralan niya ako, naghihinala, pagkatapos ay nagkibit-balikat. 6:00 ang hapunan. Subukan mong maging masaya, nainis ang mga bata sa ugali mo kahapon. Umalis siya. Inilabas ko ang aking pad. Idinagdag, Disyembre 21. Nagpakita si Katrina ng walang pagsisisi. Inaasahan ang patuloy na pag-access. Naniniwalang mayroon siyang kumpletong kontrol. Ngunit wala na. Hindi na. Alam ko na kung sino ang aking kinakaharap. 23 araw bago ang Pasko. 23 araw para bumuo ng isang hindi matitinag na kaso, akala nila ako ay isang nalilitong matanda. Malapit na nilang malaman kung ano ang kayang gawin ng isang hukom na may 42 taong karanasan kapag nagpasya siyang mag-usig. Disyembre 22, 9:00 ng umaga. Tumunog ang doorbell. Binuksan ko at nakita ang isang binatang naka-uniforme na may hawak na toolbox. Kingston. Ako nga. Samuel Reyes. Tumawag po ang anak niyo tungkol sa isang security system. Tuloy ka. Pinapasok ko siya, lumitaw si Katrina, hawak ang telepono. Sinisigurado ni Sam na ligtas kayo, anunsyo niya. Dahil tumatanda na kayong dalawa, kailangan natin ng maayos na seguridad. Di ba, pa? Ligtas mula saan? Hinala ko ang tunay na layunin. Mas maraming kamera para subaybayan kami, idokumento ang aming di umano'y kawalan ng kakayahan. Napakamaalalahanin. Sam, anong ikakabit mo? Motion sensors, ilang kamera, standard package. Mukhang hindi siya komportable sa pagbabantay ni Katrina. Nawala siya sa itaas. Dinalhan ko si Sam ng kape habang nagtatrabaho. Salamat po, Kingston. Karamihan sa mga kliyente hindi na nag-aabala. Pinahahalagahan ko ang kahusayan kapag nakikita ko ito. Matagal ka na bang gumagawa nito? 5 taon, karamihan residential. Lumalaki ang Maynila. Lahat gusto ng seguridad. Nag-usap kami habang naglalagay siya ng camera mount, pagkatapos ay sinabi niya ng kaswal. Sa totoo lang, parang nakita ko na po ang anak niyo dati. Ilang linggo na ang nakalipas sa Ortigas sa opisina ng isang notaryo. Nag-i-install ako sa katabing unit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinanatili kong neutral ang aking boses. Si Katrina sa isang notaryo. Opo, kasama ang asawa niya. At huminto siya, mukhang nalilito. Ha? May pangatlong tao. Kamukhang kamukha niyo po. Parehong tangkad, parehong pangangatawan, muntik ko ng kawayan pero napansin kong hindi kayo. Iba ang kilos, nakayuko ang mga balikat. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Kailan ito? Mga 3 linggo na ang nakalipas. Kalagitnaan ng Nobyembre. Tumawa siya. Kakaibang pagkakataon, di ba? Napakakakaiba. Narinig mo ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Hindi gaanong marami. Nasa labas ako. Pero paglabas nila, nagkakarga ako sa van ko, medyo malakas ang boses ng anak nyo at ng asawa niya. May sinabi siyang, kapag nawala na ang mga matatanda, maibebenta natin itong lugar ng 80 milyon, madali lang. Nanginig ang kamay ko. Inilapag ko ang aking mug ng kape. Akala ko investment property ang tinutukoy niya, patuloy ni Sam. Wala naman akong pakialam. Dapat ko bang lagyan ng kamera ang basement? Nabanggit ng anak nyo na may mga mahalagang gamit doon. Hindi, ayos lang ang basement. Sa mga pangunahing palapag na lang. Isang taong kamukhang kamukha ko sa isang opisina ng notaryo, kasama sina Katrina at Brian 3 linggo na ang nakalipas. Nag-upa sila ng isang impersonator. Nag-upa ng isang tao para pekiin ang aking pirma sa mga legal na dokumento. Hindi lang financial abuse, kundi criminal fraud, forgery, identity theft.
Sam, yung opisina ng notaryo. Naaalala mo ba kung alin? Philip and Associates, sa tingin ko. Sigurado akong Philip. Philip. Inigo Philip. Ang dati kong kasamahan. 15 taon kaming nagtrabaho bago siya nagsimula ng sarili niyang practice. Kilala niya ang pirma ko kahit saan maliban na lang kung pumunta sina Katrina at Brian sa ibang notaryo sa gusali. Isang taong hindi ako kilala. Salamat, Sam. Malaking tulong yan. Mukha siyang nagtataka. Ayos lang po ba ang lahat? Nagkokonekta lang ng mga tuldok, bahagi ng pagtanda, nakikita ang mga pattern kahit saan. Umiti siya at bumalik sa trabaho. Nagtungo ako sa aking study, kinuha ang aking telepono. Kailangan kong tawagan si Inigo, ngunit hindi mula sa bahay. Pa, boses ni Katrina mula sa hagdanan. Sinong tinatawagan mo? Ibinalik ko ang telepono. Wala. Tinitingnan ang mga mensahe. Dahan-dahan siyang bumaba, matalas ang mga mata. Mukhang madaldal si Sam, anong pinag-usapan niyo? Mga detalye ng installation, mga anggulo ng kamera, mga boring na bagay. Lanan. Pinag-aralan niya ako. Mukha kang tuliro nitong mga nakaraang araw. Siguro dapat na nating puntahan ang doktor mo. Suriin kung may mga maagang senyales. Maagang senyales ng demensya, ng kawalan ng kakayahan. Itinatayo ang kanyang salaysay sa harap ko mismo. Ayos lang ako, Katrina. Matalas pa rin. Ganyan ang sinasabi ng lahat bago humina, ang stroke ni Mama ay biglaan din na mamana ang mga bagay na yan. Puno ng peking pag-aalala ang kanyang boses. Gusto ko lang na maalagaan ka, Pa. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa ako makalaban, bago ko pa sila mapigilan. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit kaya ko pa ang aking sarili. Siyempre naman. Tinapik niya ang aking braso na parang bata ako. Bantayan na lang namin ang mga bagay-bagay. Pamilya ang nag-aalaga sa pamilya. Pagkaalis niya, nakatayo akong pinoproseso ang lahat. Hindi lang sila nagnanakaw. Gumagawa sila ng isang legal na balangkas para bigyang katwiran ito. Kawalan ng kakayahang medikal, pagkalito sa pananalapi, ang pangangailangan para sa proteksyon na interbensyon. Napakatalino sa isang sociopathic na paraan. Lumikha ng impresyon ng paghina, pagkatapos ay pumasok bilang mga nag-aalalang anak na kumokontrol para sa aming sariling kapakanan. Sa oras na may magtanong, mayroon na silang power of attorney, conservatorship, lahat. At kung tututol kami, mas maraming ebidensya ng aming nalilito at paranoid na estado. Bumalik ako sa aking study. Disyembre 22, nakita ni Samuel Reyes sina Katrina at Brian kasama ang aking impersonator sa notaryo noong Nobyembre. Narinig ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay ng 80 milyon kapag nawala na ang mga matatanda. Iminumungkahi na ngayon ni Katrina ang kawalan ng kakayahang medikal. Sistematikong panloloko na may pangmatagalang pagpaplano. Kailangan ko ng patunay. Patunay na tatanggapin sa korte. Makakatulong ang testimonya ni Sam, ngunit kailangan ko pa. Yung mga peking dokumento. Ang buong saklaw. Nag-vibrate ang telepono ko. Unknown number. M. Kingston, si Samuel Reyes po ito. Nakuha ko ang numero niyo sa work order, pasensya na po kung nakikialam, pero may mali po akong naramdaman. Kung kailangan niyo po ng anuman, witness statement, kahit ano, handa po akong tumulong. Naloko rin po ang tatay ko ng kanyang tagapag-alaga. Alam ko po ang mga senyales. Isang hindi inaasahang kakampi. Isang taong nakakita sa likod ng maskara. Nag-text ako pabalik. Salamat, Sam. Baka tanggapin ko yan. Napakahalaga ng sinabi mo sa akin. Agad na tugon. Hindi po tama ang mga taong yon, yung paraan ng pagsasalita ng anak nyo noong kinuha niya ang trabahong ito, muntik ko nang hindi tanggapin. Magtiwala po kayo sa kutob nyo. Binura ko ang mga mensahe, nilinis ang history. Paranoid, marahil, ngunit ang paranoia ang nagpapanatili sa akin na buhay. Akala ni Katrina at Brian ay naging maingat sila. Minaliit nila ang isang kritikal na salik, ginugol ko ang 42 taon sa panonood sa mga kriminal na nagkakamali. Alam ko ang bawat senyales, bawat pattern, bawat sobrang kumpiyansa na humahantong sa pagkakabunyag. Unang pagkakamali, ipinakita ang kanilang mga baraha sa insidente sa basement. Pangalawa, kinuha si Samuel Reyes, na may personal na karanasan sa pang-aabuso sa matatanda.
Pangatlo, naging pabaya para pag-usapan ang mga plano kung saan maaaring marinig ng mga testigo. Ilan pa kayang pagkakamali? Ilan pa kayang piraso ng ebidensya ang naghihintay na matuklasan? 3 araw bago ang Pasko, 3 araw para mangalap ng patunay, buuin ang aking kaso, ihanda ang aking pag-atake. Gusto nilang magmukha akong walang kakayahan, nalilito. Perpekto. Hayaan silang isipin na gumagana ang kanilang plano. Ang pinakamagandang bitag ay yung kusang pinapasok ng biktima, kumbinsido na sila ang mandaragit. 4 na dekada akong nagset ng mga bitag sa korte. Ito ang magiging obra maestra ko. Disyembre 23, maaga ng umaga. Sinabi ko kay Katrina na pupunta ako sa botika para sa aking gamot sa alta presyon, halos hindi siya tumingin mula sa kanyang telepono. Sa halip, nagmaneho ako papuntang Ortigas, sa gusaling binanggit ni Sam. Philip and Associates, 3 palapag. Sumakay ako sa elevator, pinapanood ang bawat numero ng palapag na umiilaw na parang isang countdown sa katotohanan. Simple lang ang reception area. Isang dalaga sa desk ang ngumiti. Pwede ko po ba kayong tulungan? Gusto kong makita si Inigo Philip, sabihin mong nandito si Lorenzo Kingston. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkilala. N. Kingston. Siyempre po. Sandali lang. 30 segundo makalipas, lumabas si Inigo mula sa kanyang opisina. Sa edad na 58, mas maganda ang pagtanda niya kaysa sa akin. Mas kaunting stress sa korte, mas maraming golf. Ngunit matatag ang kanyang pakikipagkamay, matalas pa rin ang kanyang mga mata. Lorenzo, hindi ko ito inaasahan. Pasok ka. Ang kanyang opisina ay nakatanaw sa kalye, puno ng mga libro ng batas at mga sertipiko. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 15 taon bago siya umalis sa korte para magsimula ng kanyang notary practice. Kung may makakatulong sa akin na malampasan ang bangungot na ito, si Inigo yon. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ko, umupo. At kailangan ko ng iyong pagiging diskreto. Nasa iyo ang pareho. Anong problema? Inilabas ko ang aking legal pad, mga pahinang puno ng mga tala. 3 linggo na ang nakalipas, may pumunta sa gusaling ito at pumirma ng mga dokumento gamit ang pangalan ko. Mga dokumentong nagbibigay sa aking anak ng power of attorney sa aking pananalapi at ari-arian. Namutla ang mukha ni Inigo. Lorenzo, hindi ako eh. Alam kong hindi ikaw. Mahahalata mo agad ang peke. Ngunit may iba pang mga notaryo sa gusaling ito. Dahan-dahan siyang tumango. Si Henderson sa 2 palapag, si Martinez sa una. Ano ba talaga ang pinag-uusapan natin? Identity fraud. Isang impersonator. Nag-upa ang anak ko at manugang ng isang taong nagpanggap bilang ako. Pinanood ko ang kanyang ekspresyon na nagbago mula sa pagkabigla tungo sa profesional na pagtuon. Kailangan kong makita ang mga dokumentong iyon. Kailangan kong malaman kung ano mismo ang pinirmahan nila sa pangalan ko. Seryoso ito, Lorenzo, seryosong krimen. Alam ko. 3 araw ko nang idinodokumento ang lahat. Tinapik ko ang aking notepad. Manipulasyon sa pananalapi, pang-aabuso sa matatanda, pakikialam sa gamot, at ngayon ay pamimike. Nagtatayo ako ng kaso, Inigo, ngunit kailangan ko ng patunay. Tumayo siya, naglalakad-lakad. Bigyan mo ako ng 1 oras. Kakausapin ko sina Henderson at Martinez ng tahimik. Kung may mga dokumentong na notaryo sa pangalan mo, kukuha ako ng mga kopya. Salamat. Lorenzo, kung totoo ang sinasabi mo, ang anak mo ay nahaharap sa seryosong pagkakakulong. 5 hanggang 10 taon para sa ganitong antas ng panloloko sa Pilipinas. Alam ko, patag ang aking boses. At karapat-dapat siya sa bawat minuto nito. Umalis ako sa kanyang opisina at naglakad papunta sa isang coffee shop sa tapat ng kalye, nag-order ng itim na kape na hindi ko naman gusto. Umupo sa tabi ng bintana kung saan ko makikita ang pasukan ng gusali. Naghintay. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Katrina. Nasaan ka na? 1 oras ka nang wala. Nag-type ako pabalik. Maraming tao sa botika. Kakain muna ako habang nasa labas. Lumitaw ang 3 tuldok. Nawala. Walang tugon. Mabuti. Hayaan siyang magtaka. 45 minuto makalipas, nag-text si Inigo. Bumalik ka na, kailangan mong makita ito.
Ang kanyang mukha nang pumasok ako ay nagsabi ng lahat. May nahanap siyang masama. Opisina ni Martinez. Inilatag niya ang mga dokumento sa kanyang mesa. Nanotaryo noong Nobyembre 18, 3 linggo na ang nakalipas, eksakto tulad ng sinabi ng source mo. Nanginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang unang pahina. Power of attorney na nagbibigay kay Katrina Kingston Dizon ng kumpletong otoridad sa aking mga usaping pinansyal, mga desisyon sa ari-arian, at pangangalagang medikal. Pirma, Lorenzo Kingston, sa sulat kamay na halos kamukha ng sa akin, ngunit hindi eksakto. Masyadong malaki ang mga loop. Masyadong pantay ang diin. Nagpraktis ang impersonator, mahinang sabi ni Inigo. Magandang pameke, ngunit hindi perpekto. Tignan mo ang larawan sa driver's license na kinopya ni Martinez. Ang lalaki sa larawan ay kamukha ko mula sa malayo, parehong edad, parehong pangangatawan, parehong kulay abong buhok. Ngunit mali ang mga mata. Masyadong magkalapit. At ang driver's license mismo ay fake. Maling hologram pattern para sa Pilipinas. Si Martinez ay 73, semi-retired na, paliwanag ni Inigo. Tumatanggap ng mga simpleng notarisasyon para pandagdag sa kanyang pensyon. Marahil ay sinulyapan lang niya ang ng 2 segundo. Hindi kailanman naghinala ng propesyonal na panloloko. Mas malala ang pangalawang dokumento. Isang pre-signed na kasunduan sa pagbebenta ng aking bahay na may petsang Pebrero 15, 2025. Presyo, 80 milyon. Nagbebenta, Lorenzo Kingston. Mamimili, Gige. Lahat ng kikitain ay ilalagay sa isang escrow account na kontrolado ni Katrina Kingston Dizon. Ibenta nila ang bahay ko 2 buwan mula ngayon, sabi ko, walang laman ang boses. Habang buhay pa ako, nakatira pa rito. Ang pangatlong dokumento. Inilipat ito ni Inigo. Ito ang pinakakinatatakutan ko. Application for emergency conservatorship na isinampa sa county, nakabinbin para sa pagsusuri. Mga dahilan, Lorenzo Kingston, edad 67, nagpapakita ng mga senyales ng advance na paghina ng pag-isip, kawalan ng kakayahang pinansyal, at panganib sa sarili at sa iba, nangangailangan ng agarang proteksyon na interbensyon. Personal na pumirma si Katrina dito. Ang kanyang tunay na pirma, ang kanyang tunay na intensyon, dokumentadong patunay na pinaplano niyang ipadeklarang legal akong walang kakayahan. Tingnan mo ang timeline, sabi ni Inigo, binuksan ang kanyang kalendaryo. Nobyembre 18, pinmik nila ang power of attorney. Disyembre 15, nag-file sila para sa conservatorship. Kung maaprubahan pagsapit ng Enero 15, magkakaroon sila ng kumpletong kontrol. Maaari ka nilang ilagay sa isang pasilidad, ibenta ang iyong bahay, i-access ang lahat ng iyong mga account. Lahat ay perpektong legal dahil idedeklara kang walang kakayahan. At si Isabel, asawa ng taong walang kakayahan. Wala siyang karapatang tumutol, lalo na sa kanyang kasaysayan ng stroke. Sasabihin nilang nalilito rin siya tulad mo. Lahat ay nag-click. Ang pakikialam sa gamot na nagpapamukhang mahina at nalilito si Isabel. Ang paghihiwalay sa mga kaibigan na nag-aalis ng mga potensyal na testigo. Ang gaslighting na sumasanay sa aming tanggapin ang aming di umano'y kawalan ng kakayahan. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay isang kumpletong legal na pag-takeover na pinlano ilang buwan ng maaga. Kailangan ko ng mga kopya ng lahat, sabi ko. Bawat dokumento, bawat larawan, bawat isinampang kaso. Nakahanda na. Inabot niya sa akin ang isang makapal na Manila envelope. Lorenzo, kailangan mong kumilos ng mabilis. Ang pagdinig sa conservatorship ay naka-schedule para sa Enero 10. Kung hindi mo ito hahamunin bago noon, hahamonin ko ito. Makikipagkita ako sa isang abogado bukas. Mabuti. Kakailanganin mo rin ito. Naglabas siya ng karagdagang mga papel. Affidavit mula kay Martinez na nagsasabing na notaryo niya ang mga dokumentong ito. Verifikasyon na peke ang dokumentasyon ng timeline. Lahat ng kailangan mo para patunayan ang panloloko sa korte. Tumayo ako, hawak ang envelope, nararamdaman ang bigat nito. Ebidensya. Tunay na dokumentadong ebidensya. Salamat, Inigo. Hindi ko ito makakalimutan. Isa pang bagay. Pinigilan ako ng kanyang boses sa may pinto. Mag-ingat ka, Lorenzo. Ang mga taong nagpaplano ng ganitong antas ng panloloko ay hindi tumitigil kapag nahuli. Lumalala sila.
Kayang gawin ito ng anak mo. Ikinumpas niya ang mga dokumento. Na nangangahulugang kaya niyang gumawa ng mas masahol pa. Naisip ko ang basement, ang nakalock na pinto, ang kaswal na kalupitan, ang pag-uusap na narinig ni Sam tungkol sa paghihintay na mamatay ang mga matatanda. Alam ko, sabi ko. Kaya hindi ko pa sila kinukumpronta. Nangangalap ako ng ebidensya, nagtatayo ng isang hindi matitinag na kaso. Kapag umatake ako, magiging mabilis at kumpleto ito. Tulad ng dati sa korte. Eksakto tulad ng dati. Araw ng Pasko, Disyembre 25. Ang araw na natanto kong pinaplano ng anak ko ang aking pagpatay. Nagsimula ang umaga sa peking kasayahan ni Katrina. Maligayang Pasko, pa. Tuwang-tuwa ang mga bata. Si Bianca, 14 na, ay halos hindi tumingin mula sa kanyang telepono. Si Bea, 11, ay binaliwala kami ng tuluyan. Lumitaw si Brian na. Higit pa sa paminsan-minsan, sabi ni Brian. Kailangan nyo ng tulong. Tunay na tulong, gusto naming pumasok ni Katrina bago pa may masamang mangyari. Bago pa may masamang mangyari. Nakakasakal ang kabalintunaan. Maayos naman kami, sabi ko. Sa ngayon. Agresibong niligpit ni Katrina ang mga plato. Pero paano kapag na-stroke ulit si Mama at nakalimutan mong tumawag sa 911? O iniwan mo ang kala na nakabukas at nasunog ang bahay? Gumagawa ng mga senaryo, nagtatayo ng salaysay, ipinipinta kami bilang mga panganib. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sina Katrina at Brian sa kusina. Nawala ang mga bata kasama ang kanilang mga electronics. Nagpahinga si Isabel, pagod na pagod. Tahimik akong lumapit sa kusina. Narinig ko ang boses ni Katrina. Pagod na akong maghintay. Ang tagal nito. Pasensya, Katrina, sabi ni Brian. Magkakabisa ang mga dokumento sa kalagitnaan ng Enero. 6 na linggo pa. 6 na linggo. Sobrang tagal. Ramdam na ramdam ang pagkabigo ni Katrina. Gusto ko na lang lagyan ng kung ano ang tsaan nila sa gabi at tapusin na ito. Matatanda na sila, may sakit. Walang magtatanong. Nanlamig ang dugo ko. Lalasunin kami, pinag-uusapan na parang almusal lang. Huwag kang tanga, babala ni Brian. Ganyan nahuhuli ang mga tao. Manatili tayo sa plano. Enero 15, maaprubahan ang conservatorship, ililipat natin sila sa isang pasilidad. Idedeklarang walang kakayahan. Magkakaroon tayo ng buong kontrol. At hahayaan na lang natin ang kalikasan. Hahayaan ang kalikasan. Mapait na tumawa si Katrina. Maaari silang mabuhay ng 10 taon. Hindi ako maghihintay. Hindi mo na kailangang maghintay. Ang mga lugar na iyon ay hindi nakatuon sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga tao. Kaunting kapabayaan dito, isang hindi na ibigay na gamot doon, stress mula sa paglipat. Isang makahulugang paghinto. Binibigyan ko sila ng 6 na buwan. Pinakamatagal. Kapag nasa institusyon na, lahat ay magmumukhang natural. At kung may magtanong, sino ang magtatanong? Tayo ang mga nag-aalalang anak na sinubukan ang lahat. Mayroon tayong dokumentasyon, mga medical report, legal na conservatorship. Tayo ang mga bida. Bumuntong hininga si Katrina. CJ. Ngunit kung aabutin sila ng Enero, bibilisan na natin, gusto ko ng pera ko, ng bahay ko, at mawala na sila. Makukuha mo lahat ng 3. Maging matyaga ka lang. Tahimik akong umatras, bawat salita ay nakatatak sa aking alaala. Hindi lang pagnanakaw, hindi lang panloloko. Pagpatay. Planadong pagpatay na nakabala kayo bilang nag-aalalang pangangalaga. Bumalik ako sa aking study, nanginginig ang mga kamay. Disyembre 25, 7:30 ng gabi. Narinig sina Katrina at Brian. Iminungkahi ni Katrina ang paglason, inilatag ni Brian ang plano, conservatorship sa Enero 15. Sa pilitang pagpasok sa institusyon. Kamatayan sa pamamagitan ng kapabayaan sa loob ng 6 na buwan. Ito ay sabuatan para sa pagpatay. Ang aking anak, ang maliit na batang babae na tinuruan kong magbisikleta, na pinawi ko ang mga bangungot, ay pinaplano ang aking kamatayan. At napakatanga niya para pag-usapan ito kung saan ko maririnig. Dapat kong tawagan ng pulis, ngunit ano ang mayroon ako? Isang narinig na pag-uusap. Walang recording. Salita ko lang laban sa kanila. At tatawagin nila akong nalilito, paranoid, nagdedeliryo.
Hindi, kailangan ko ng matibay na patunay, mga testigo, dokumentasyon, isang kaso na sobrang higpit na walang hurado ang makakabaliwala. Bukas, tatawagan ko si Ruth Perez, ang abogadong inirekomenda ni Inigo, espesyalista sa family law, may karanasan sa pang-aabuso sa matatanda. Alam niya kung paano kumilos. Ang pagdinig sa conservatorship ay sa Enero 10. 15 araw para buuin ang aking kaso, mangalap ng ebidensya, unang umatake. 15 araw para iligtas ang aming buhay. Lumitaw si Isabel, maputla at nanginginig. Lorenzo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Ibinigay ni Katrina ang aking mga gamot sa gabi, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Tumindi ang takot, kinuha ko ang bote ng tableta, binasa ang label. Maling dosage. Doble ng dapat niyang inumin. Ininom mo ba ito? Hindi pa. May mali akong naramdaman. Ibinulsa ko ang mga tableta. Huwag kang inom ng anumang ibibigay ni Katrina. Wala. Ako na ang bahala sa lahat ng gamot ngayon. Lorenzo, anong nangyayari? Niyakap ko siya, naramdaman ang kanyang panginginig. Nasa panganib tayo. Tunay na panganib, ngunit poprotektahan ko tayo. Ipinapangako ko. Sa labas, umuulan ng nyebe. Sa loob, nagdiriwang ng Pasko ang aking anak at ang kanyang asawa, umiinom ng alak na binili gamit ang aking pera sa isang bahay na plano nilang nakawin, pinag-uusapan ang pagkamatay ng mga taong nagbigay sa kanila ng lahat. Ngunit nagkamali sila ng isang kritikal na bagay. Minaliit nila ang lalaking kanilang sinisira, hindi ako isang nalilitong matandang biktima. Ako ay isang hukom na ginugol ang 42 taon sa pag-uusig sa mga kriminal, at alam ko kung paano bumuo ng isang kaso na ganap na sisira sa kanila. Maligayang Pasko, Katrina. I-enjoy mo ito. Ito na ang huli mo bilang isang malayang babae. Disyembre 26, ang araw na sinimulan kong lumaban. Tinawagan ko si Atty. Ruth Perez ng 8 oras ng umaga, isang abogadong nakatrabaho ko noon, matalas, walang awa, espesyalista sa family law at fraud. Kung may makakatulong, si Ruth iyon. Lorenzo Kingston, sagot niya, nagulat. Ano na, 3 taon na ba? 4. Ruth, kailangan ko ng tulong mo at kailangan ko ito kahapon. Pumunta ka sa opisina ko. 1 oras. Ang kanyang practice ay nasa Ortigas, 20th floor. Si Ruth ay 52, kulay abong buhok, mga matang walang nakakaligtaan, ikinumpas niya ako sa isang upuan. Magsalita ka. Inilahad ko ang lahat. Ang insidente sa basement, manipulasyon sa pananalapi, peking dokumento, ang pag-uusap noong Pasko tungkol sa paglason. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga tala, ang ebidensya ni Inigo, ang aking timeline. Nagbago ang ekspresyon ni Ruth mula sa interes tungo sa pagkabigla hanggang sa malamig na galit. Pinag-usapan nilang lasunin ka sa Pasko sa aking kusina habang kumakain ng pagkain niluto ng asawa ko. Lorenzo, higit pa ito sa elder abuse. Ito ay sabuatan para sa pagpatay na sinamahan ng identity theft, fraud, at forgery. Kumuha siya ng isang legal pad. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang pagdinig sa conservatorship ay sa Enero 10. 15 araw. Kaya magfa-file tayo ng una ngayon. Emergency injunction para i-freeze ang lahat ng account na kontrolado nila, ay void ang peking power of attorney. Harangin ang petisyon para sa conservatorship. Nagsusulat na siya. Magre-report din tayo sa Adult Protective Services at sa Piskalya. Mga kasong kriminal. Gaano kalakas ang kaso natin sa mga hawak mo? Hindi matitinag. Ang mga peking dokumento. Testimonya ni Samuel Reyes. Ang peking na kinunan ng larawan ni Martinez. Isang kaso ng panloloko na pwedeng i-prosecute, idagdag pa ang pag-uusap noong Pasko, at nahaharap na sila sa seryosong pagkakakulong. Mabuti. Tumingin si Ruth. Lorenzo, handa ka ba? Maaaring makulong ang anak mo ng 5 hanggang 10 taon. Ang manugang mo rin. Malalaman ng mga apo mo. Ikinulong ng anak ko ang asawa ko sa basement, pinag-usapan ang aking pagpatay sa hapunan ng Pasko, pinimeke ang aking pirma para nakawin ang aking bahay. Tiningnan ko ang mga mata ni Ruth. Tumigil siyang maging anak ko noong pinili niya ang kasakiman kaysa sa pamilya. Ngayon, isa na lang siyang kriminal na kailangang managot. Tumango si Ruth. Kung gayon, wasakin natin sila, legal at lubusan.
Ginugol namin ang 6 na oras sa pagbuo ng kaso. Nag-draft si Ruth ng mga emergency motion, naghanda ng mga affidavit, nag-ipon ng ebidensya, tumawag siya sa isang private investigator, si Marcus Vargas, dating NIE. Marcus, sabi niya sa speaker, kailangan kong hanapin mo ang isang aktor. Lalaki, nasa late 60, kinuha sa isang ahensya sa Maynila noong Nobyembre. Nagpanggap siyang kliyente ko sa isang opisina ng notaryo. Bigyan mo ako ng 2 araw, sabi ni Marcus. Kung taga rito lang siya, mahahanap ko. 2 araw. Disyembre 28, may oras pa bago ang bagong taon. Paano ang surveillance? Tanong ni Ruth. Nabanggit mo ang mga kamera. Ikinabit ko sila 2 taon na ang nakalipas pagkatapos ng stroke ni Isabel. Gusto kong subaybayan kung matutumba siya. Hindi nila alam. Nakatago sa mga smoke detector, mga estante ng libro, motion activated. May footage ka ba ng insidente sa basement? Wala. Hindi sakop ng mga kamera ang basement. Ngunit may footage ako ng bawat pag-uusap sa sala, kusina, dining room sa loob ng 6 na buwan. Nagningning ang mga mata ni Ruth. Lahat ng sinabi ni Katrina at Brian. Lahat. Kunin mo ang mga recording na yan. Lahat. Nagmaneho ako pa uwi, na-download ang 6 na buwan sa mga external drive. Oras-oras ng kalupitan ni Katrina, paghamak ni Brian, sistematikong gaslighting. Nasa kusina si Katrina, hawak ang telepono. Saan ka galing buong araw? Nagpadoktor ka nang hindi nagsasabi sa akin, pa, hindi ka pwedeng basta na lang umalis. Paano kung malito ka? Automatiko ang gaslighting, reflex. Ayos lang ako, Katrina. Sige na nga. Kaya nga nakalimutan mo kung anong araw na. Kaya nga hindi mo ma-access ang iyong bank account. Gusto kong sabihin sa kanya na alam ko ang lahat, ngunit malinaw ang sinabi ni Ruth. Huwag mo silang bigyan ng babala. Tama ka, sabi ko, may pagkatalo sa aking boses. Nagkakaproblema na ako. Tagumpay ang kanyang ngiti. Kaya nga nandito kami ni Brian. Para tumulong. Para tumulong. Tulad ng pagtulong nila sa mga gamot ni Isabel, sa aking bank access, sa aming mga social connection. Pinahahalagahan ko yan, nagsinungaling ako. Disyembre 27, tumawag si Marcus Vargas. Nahanap ko na ang aktor mo. Ricardo Calayan, 68, nagtatrabaho sa isang ahensya. Noong Nobyembre, kinuha para sa akala niyang isang legal na reenactment para sa isang dokumentaryo. Mas magtetestigo pa siya. Nang ipaliwanag kong ginamit siya sa identity fraud, kusa niyang sinabi ang lahat. Recorded statement. Takot siyang maging accessory. Mapagkakatiwalaan ba natin siya ng lubusan? Mayroon siyang mga papeles, kontrata, mga record ng bayad, mga text mula sa kliyente. Lahat nandoon. Isinama ni Ruth ang pahayag ni Ricardo sa aming mga isinampang kaso. Nabubuo na ng perpekto ang kaso. Bawat piraso ng ebidensya ay sumusuporta sa susunod. Disyembre 28, tumawag si Ruth. Handa na ang lahat. Magfa-file tayo bukas ng umaga. Susuriin ng korte at maglalabas ng mga emergency order pagsapit ng Disyembre 30. Mayroon tayong 10 araw bago ang kanilang pagdinig sa conservatorship, na makakansela kapag nakita na ng hukom ang ating ebidensya at ang investigasyon. Makikipagkita ako kay Piskal Ellen Morrison bukas ng hapon. Mahigpit siya sa elder abuse. Bibilisan niya ito. Ruth, salamat. Lorenzo, 15 taon na kitang kilala. Isa ka sa pinakamahuhusay na hukom na hinarap ko. Patas, masusi, imposibleng maloko. Kung sinabi mong sinubukan ng anak mong nakawin ang iyong buhay, naniniwala ako. At sisiguraduhin kong magbabayad siya. Nang gabing iyon, pumunta sina Katrina at Brian sa isang party, iniwan ang mga bata. Agad na pumasok sa kanilang mga silid sina Bianca at Bia. Walang good night, walang pansin. Umupo sa tabi ko si Isabel. Nangyayari na ba talaga? Lumalaban na ba tayo? Bukas, isasampa na ni Ruth ang lahat. Pagsapit ng Lunes, magiging frozen na ang mga account. Magagalit sila. Hayaan mo sila. Ang galit ay nagpapabagal sa mga tao. Lorenzo, paano kung saktan nila tayo bago pa tayo mapigilan ng korte? Makatwirang tanong. Delikado ang mga kriminal na na-corner. Nabanggit ni Katrina ang paglason. Simula ngayong gabi, mahina kong sabi.
Hindi tayo kakain o iinom ng anumang inihanda nila. Nakalock ang ating kwarto. Mag-iingat tayo. Ilang araw pa hanggang sa protektahan tayo ng batas. Natatakot ako. Ako rin. Pero mas galit ako kaysa sa takot. At makapangyarihan ang galit. Sa bintana, umuulan ang nyebe, binalot ng puti ang Quezon City. Sa loob, ang mga bata sa itaas, malakas ang musika, walang kamalay-malay sa paparating na bagyo. Akala ni Katrina at Brian ay nanalo na sila. Akala nila na checkmate na nila kami. Nakalimutan nila ang isang mahalagang detalye. Ginugol ko ang 42 taon sa pag-aaral kung paano mag-isip ang mga kriminal, kung paano sila nagkakamali, kung paano bumuo ng mga kaso na sumisira sa kanila. Bukas, magsisimula na ang kontra-atake. Bukas, malalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng pagbabanta sa isang hukom. Disyembre 30, 47 ng umaga. Tumawag si Ruth. Tapos na. Nilagdaan na ang mga emergency order. Lahat ng account ay frozen na, epektibo agad. Kinansela na ang pagdinig sa conservatorship. Nagsimula na ang paunang investigasyon. Gaano katagal bago malaman ni Katrina? Marahil alam na niya. Mabilis kumilos ang mga bangko. 15 minuto makalipas, pumasok si Katrina. Nasa likod niya si Brian, pula ang mukha, nag-aalab ang mga mata. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Binablock ng bangko ang mga card ko. Sabi nila may court order. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Hinayaang mabuo ang sandali. Pinrotektahan ko ang aking sarili at ang iyong ina mula sa panloloko. 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 Tinutulungan kita, nalilito ka, walang kakayahan, at sinusubukan kitang iligtas. Hindi, Katrina. Sinusubukan mong nakawin ang aking bahay at patayin ako sa pamamagitan ng kapabayaan. May pagkakaiba. Katahimikan. Nagbago-bago ang mukha niya mula sa pagkabigla, galit, hanggang sa pagkalkula. Lumapit si Brian, sinusubukang manakot. Lorenzo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nalilito ka. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin ng conservatorship. May mga recording ako, kusina noong araw ng Pasko. Lagyan ng kung ano ang tsaan nila sa gabi. 6 na buwan pinakamatagal kapag nasa institusyon na sila. Gusto mong i-play ko? Namutla si Brian. Bumuka at nagsara ang bibig ni Katrina. Nirecord mo kami? Illegal yan. Ang Pilipinas ay may one-party consent. Bahay ko, mga recording ko. Ganap na legal at napaka-incriminating. Inabot ko sa kanila ang mga dokumento ng korte, pinanood ang panginginig ng mga kamay ni Katrina. Emergency injunction, faking power of attorney, identity theft, elder financial abuse, investigation. Nag-upa kayo ng isang aktor para magpanggap bilang ako, patuloy ko. Nobyembre 18, Martinez Notary Services. Nagbigay na siya ng buong pahayag. Nakunan ng litrato ang Peking Yi. Nakadokumento ang inyong plano. Kinuha ni Brian ang mga papel, desperadong sinusuri. Nawala ang kanyang pagyayabang. Ito hindi mo mapapatunayan. Nakawin ang 80 milyon habang pinaplano ang aking kamatayan. Kaya ko. At ngayon haharapin niyo ang mga kahihinatnan. Nagbago ang mukha ni Katrina. Nasira ang maskara. Lumabas ang purong kamandag. Makasariling matanda. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, lumipat kami, inalagaan ka, isinantabi ang aming buhay. Lumipat kayo dahil bangkarote na kayo at nakakita ng pagkakataon. Kinontrol niyo ang aking pananalapi para hindi ko kayo mapigilan. Minanipula niyo ang gamot ni Isabel. Pinimikin niyo ang aking pirma. Hindi ito mga interpretasyon. Ito ay mga katotohanang nakadokumento, nasaksihan, mapapatunayan. Anak mo ako. Namatay ang anak ko noong araw na ikinulong niya ang kanyang ina sa basement. Isa ka lang kriminal na suot ang kanyang mukha. Napaatras siya na parang sinampal ko. Hinawakan siya ni Brian sa braso. Pagsisisihan mo ito, ungol niya. May mga abogado kami. Patutunayan naming wala ka sa tamang pag-isip. Gawa-gawa mo lang ito dahil ulyanin ka at paranoid. Kung gayon, ipaliwanag niyo ang aktor at ang mga peking pirma at ang peking at ang testimonya ng notaryo at ang mga recording. Hinayaan kong tumama ang bawat punto. Good luck sa depensang yan.
Mayroon kayong 48 oras para umalis, sabi ko. Utos ng korte. Kung nandito pa kayo sa Enero 1, aalisin kayo ng sheriff. Bahay namin ito, sigaw ni Katrina. Bahay ng mga bata. Hindi mo kami pwedeng palayasin. Bahay ko ito. Aking titulo, aking ari-arian. Mga bisita kayo na naging mga kriminal, ngayon, mga trespasser na kayo na may eviction notice. Namula ang mukha ni Brian. Gagawin naming miserable ang buhay mo. Bawat sandali na nandito kami. Pagbantaan mo ako. Inilabas ko ang aking telepono, sinimulang mag-record. Pakiusap, magpatuloy ka. Gustong-gusto ng abogado ko ng mas maraming ebidensya. Nawalan siya ng hangin. Sinubukan ni Katrina ang mga luha. Gumuho ang mukha, basag ang boses. Daddy, pakiusap, nagkamali ako, pero maliit na babae mo pa rin ako. Naaalala mo noong maliit pa ako. Sobrang lapit natin. Mahal kita. Maaayos natin ito. Pinag-usapan mong lasunin ang aking tsaa. Pinlano mo ang aking kamatayan. Walang pag-aayos para dyan. Mga kahinatnan lang. Nawala ang mga luha. Ganap na nasira ang maskara. CJ. Aalis kami. Ngunit pagsisisihan mo ito, kapag matanda ka na at nag-iisa at namamatay na walang nagmamalasakit, alalahanin mong ginawa mo ito. Hindi, mahina kong sabi. Pinili niyo ito. Sinisigurado ko lang na haharapin niyo ang nararapat sa inyo. Umalis sila. Narinig ko silang sumisigaw sa itaas, naghahagis ng mga gamit. Ang mga bata na nagtatanong kung ano ang nangyari. Si Katrina na sumisigaw tungkol sa mga walang utang na loob na lolo't lola. Kumalabog ang mga pinto. Kaguluhan, lumitaw si Isabel mula sa kusina, maputla. Tapos na ba talaga? Hindi pa. May 2 araw silang umalis. Pagkatapos, criminal trial. Pagkatapos, mga kasong sibil para mabawi ang ninakaw na pera. Ngunit tapos na ang pinakamasama. Ligtas na tayo. Ang sinabi mo sa kanya. Namatay ang anak ko noong araw na yon. Sinasadya mo ba yon? Naisip ko ang maliit na batang babae na dating humahawak sa aking kamay, na nagdadala sa akin ng mga dandelion at tinatawag itong mga bulaklak na nakakatulog sa aking balikat. Wala na ang batang iyon, sabi ko. Hindi ko alam kung kailan siya namatay. Baka dahan-dahan, baka biglaan. Ngunit ang babae sa itaas ay hindi siya. At hindi ako magkukunwaring siya pa rin. Sa kisame, nag-aaway sina Katrina at Brian, nag-impake, tumatawag, marahil sa mga abogado, kahit na walang abogadong makakapagligtas sa kanila. Masyadong malakas ang ebidensya. Nag-vibrate ang telepono ko, si Ruth. Binibilisan ni Piskal Morrison. Mga arrest warrant sa loob ng 1 linggo. Formal na mga kaso, identity theft, forgery, fraud, elder financial abuse, conspiracy. Pinagsama-sama, 8 hanggang 10 taon, minimum. Nag-text ako pabalik. Mabuti. Tahimik na umiyak si Isabel, sumandal sa akin. Hindi malungkot na luha. Mga luha ng ginhawa. Ligtas na talaga tayo, bulong niya. Ligtas na talaga tayo. Sa labas, dumilim na. Sa loob, naghahari ang kaguluhan sa itaas habang hinaharap ni Katrina at Brian ang pagkawasak ng kanilang mga plano. Ginugol ko ang aking karera sa paniniwala sa hustisya, sa batas bilang isang kasangkapan para protektahan ang mga inosente at parusahan ang mga may kasalanan. Ngunit may mga taong hindi nagbabago. May mga pumipili ng kalupitan kaysa kabaitan, kasakiman kaysa pag-ibig. Ginawa ni Katrina ang kanyang pagpili, ngayon, mamumuhay siya kasama ang akin. Bukas, magsisimulang magbayad ang aking anak at ang kanyang asawa para sa kanilang mga krimen. Enero 1, 2025, araw ng bagong taon. Lumipas ang deadline. Nandito pa rin sina Katrina at Brian. Tinawagan ko ang opisina ng sheriff ng 8 oras 1 minuto ng umaga. Ako si Lorenzo Kingston. Mayroon akong court-ordered eviction na nag-expire hating gabi, tumanggi ang mga nakatira na umalis. Dumating ang deputy ng 10 oras ng umaga. Sinalubong siya ni Katrina sa pinto, puno ng luha at pagkalito. Officer, nagkamali po. Usapang pamilya po ito. Matanda na po ang tatay ko. Nalilito. Inabot sa kanya ng deputy ang court order.
Ma'am, mayroon po kayong 1 oras para alisin ang inyong sarili at ang inyong mga gamit. Kung nandito pa po kayo ng 11 oras, arestuhin po kayo sa trespassing. Namutla ang kanyang mukha. Hindi ka seryoso. May mga anak kami. Saan kami pupunta? Hindi ko po yan problema, ma'am. 1 oras. Umalis sila ng 10 oras 52 minuto, nagkakarga ng mga maleta ng may galit na enerhiya. Umiiyak sina Bianca at Bea. Si Katrina ay nagbibigay sa akin ng mga tingin na puno ng puot. Si Brian ay nagmumura, pinanood ko mula sa bintana. Si Isabel sa tabi ko ay walang sinabi. Nanood lang. 10 oras 58 minuto, bumalik si Katrina. Isang huling pagtatangka. Pakiusap, isipin mo ang ginagawa mo. Pamilya tayo. Maaayos natin ito. Hindi ako sumisira ng pamilya, mahina kong sabi. Inaalis ko ang mga kriminal sa aking ari-arian. May pagkakaiba. Maaalala ito ng mga bata, maaalala nilang pinalaya sila ng kanilang lolo. Yan ba ang legacy mo? Hindi. Ang legacy ko ay turuan silang may mga kahihinatnan ang mga aksyon, na hindi nagbabayad ang krimen, na mahalaga ang hustisya. Napuno ng galit ang mukha ni Katrina. Mabubulok kang mag-isa, miserable kang matanda. Mas mabuti ng mag-isa kaysa napapaligiran ng mga taong pinaplano ang aking pagpatay. Isinara ko ang pinto, Enero 8 sa korte. Inihanda ako ni Ruth. Ang formal na pagdinig sa eviction, ang paglalahad ng ebidensya. Si Judge Sara Reyes ang namuno. Nasa kalagitnaan ng 50, matigas pero patas. Metodikong iniharap ni Ruth ang kaso. Bawat piraso ng ebidensya ay nagpapatibay sa susunod. Your Honor, ang mga akusado ay nagsagawa ng sistematikong pang-aabuso sa matatanda sa loob ng 6 na buwan. Exhibit A, mga financial record na nagpapakita ng hindi otorisadong pag-access. Exhibit E, Picking Power of Attorney. Exhibit C, testimonya mula kay Notaryo Martinez na nagpapatunay ng impersonation fraud. Exhibit A, recorded statement mula sa aktor na si Ricardo Calayan. Ipinatugtog niya ang recording noong Pasko. Malamig at malinaw ang boses ni Katrina. Lagyan ng kung ano ang tsaan nila sa gabi. Tumigas ang ekspresyon ni Judge Reyes, nagpatuloy si Ruth. Exhibit A, 6 na buwan ng video surveillance na nagpapakita ng verbal abuse, manipulasyon sa gamot, sistematikong gaslighting. Exhibit A, mga medical record na nagpapakita na pinipigilan ang gamot ni Isabel Kingston. Sinubukan ng abogado ni Katrina na si Atty. Gerardo Hizon na tumutol, sinabing entrapment, nagtatalong tinutulungan ni Katrina ang nalilitong matatandang magulang, bawat pagtutol ay bumagsak laban sa bundok ng ebidensya. Nagresa si Judge Reyes. Pagbalik niya, desidido ang kanyang mukha. Nasuri ko na ang lahat ng ebidensya. Nakakagulat ang saklaw at pagpaplano ng panlolokong ito. Tumingin siya ng direkta kina Katrina at Brian. Hindi lang kayo nagnakaw ng pera. Nag-orkestra kayo ng isang plano para legal na nakawin ang bahay ng inyong mga magulang, kontrolin ang kanilang buhay, at posibleng maging sanhi ng kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng kapabayaan. Sinubukang magsalita ni Katrina. Your Honor, magkakaroon ka ng pagkakataon sa criminal court. Ito ay tungkol sa eviction at pagbawi ng ari-arian. Bumaling si Judge Reyes sa kanyang clerk. Pinapaboran ko ang nagsasakdal sa lahat ng bilang. Ipinagpapatuloy ang agarang eviction. Lahat ng pondo ay dapat ibalik sa loob ng 30 araw. Magpapatuloy ang investigasyon. Bukod dito, ipapasa ko ito sa piskalya na may rekomendasyon para sa pinakamataas na pag-uusig. Tumingin siyang muli kay Katrina. Sa 42 taon sa hukuman, marami na akong nakitang uri ng panloloko. Ito ang isa sa pinakapinagplanuhan at malupit. Target nyo ang sarili nyong mga magulang. Pinlano nyo ang kanilang pagkamatay. Pananagutan kayo ng batas. Bumagsak ang maso. Humagulgol si Katrina. Natigilan si Brian. Mukhang talunan ang kanilang abogado, inescort sila palabas ng mga deputy. Habang dumadaan si Katrina, huli siyang tumingin sa akin. Naroon ang puot, ngunit sa ilalim nito, may iba pa. Takot. Ang pagkatanto na totoo ito, natapos na ang kanyang maingat na binuong buhay. Sa labas ng courtroom, naghihintay sina Bianca at Bea kasama ang isang babaeng hindi ko nakilala. Kapatid ni Brian, pansamantalang kumukuha ng kustodya,
tumingin sa akin ang mga bata ng may pagkalito at galit. Pinaiyak ni Lolo si Mommy, sabi ni Bea. Hindi, anak, mahinang sabi ng tiyahin, sumulyap sa akin. Ang Mommy mo ay gumawa ng mga desisyon, masasamang desisyon. Ngayon kailangan niyang harapin ang mga ito. Tahimik kaming nagmaneho pa uwi ni Isabel. Nang pumasok kami sa aming driveway, sa aming bahay, na sa wakas ay sa amin na muli, nagsimula siyang umiyak. Tapos na talaga, sabi niya. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Nang gabing iyon, tumawag si Ruth dala ang mga huling numero. Kinuha ni Katrina at Brian ang 4.5 milyon mula sa inyong mga account sa loob ng 6 na buwan. Babayaran nila ang bawat sentimo kasama ang mga legal na bayarin. Kabuang pinsala, humigit kumulang 6.5 milyon. Makikita ba natin yon? Sa kalaunan. Pagkatapos ng criminal trial, pagkatapos nilang magsilbi. Maaaring abutin ng mga taon, pero... Mga taon. Makukulong sila ng maraming taon, si Katrina, ang aking anak, ang maliit na batang babae na dating nagdadala sa akin ng mga guhit. Tiningnan ko ang larawan sa aming mantel. Si Katrina, sa edad na 5, bungal ng ngiti, hawak ang aking kamay sa zoo. Kailan nawala ang batang iyon? Lorenzo. Hinila ako pabalik ng boses ni Isabel. Anong iniisip mo? Na ginawa ko ang tama. Na mahalaga ang hustisya. Na gumana ang batas ng eksakto kung paano dapat. Walang pagsisisi. Naisip ko si Katrina na umiiyak sa korte, sina Bianca at Bea na nawala ng tirahan, ang pamilyang nawala sa akin. Hindi sa wakas ay sabi ko. Walang pagsisisi. Ginawa nila ang kanilang mga pagpipilian. Ginawa ko ang sa akin. At gagawin ko ulit. Sa labas, malamig at madilim ang gabi. Sa loob, ang aming tahanan ay mainit at ligtas at sa amin na muli. Naisilbi na ang katarungan. Pinrotektahan kami ng batas. Gumana ang sistema, at bukas, magsisimula ang susunod na yugto, ang criminal trial na sisiguraduhing pagbabayaran ni Katrina at Brian ang bawat krimen na kanilang ginawa. Enero 15, 2 linggo pagkatapos ng eviction. Nag-file ang piskalya ng formal na mga kaso. Binasa ni Ruth ang mga ito sa telepono. Identity theft, forgery, financial fraud, elder abuse, conspiracy to commit fraud, attempted theft of property. Pinagsamang mga alituntunin sa pagsentensya, 8 hanggang 12 taon. Kailan ang paglilitis? Pebrero 20, sila ay nagpe-plead ng not guilty. Buong paglilitis, pagpili ng hurado, testimonya, buong proseso. Handa ka bang magtestigo? Buong buhay ko akong naghahanda. Lumipas ang mga linggo sa isang kakaibang normalidad. Binawi namin ni Isabel ang aming tahanan, aming mga gawain, aming kapayapaan. Nagpalit ng mga kandado, nilinis ang dating silid ni Katrina, ipinadonate ang kanyang mga gamit, binura ang pisikal na ebidensya ng kanyang presensya. Ngunit may mga bagay na hindi mabubura, ang alaala ng kanyang boses na pinag-uusapan ang aking pagpatay, ang kaalaman na kayang gawin ng sarili kong anak ang ganoong kalupitan. Pebrero 15, 5 araw bago ang paglilitis. Tumawag si Katrina mula sa isang numerong hindi ko kilala. Pa, maliit at basag ang kanyang boses. Pakiusap, kailangan kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nagmamakaawa ako sa'yo. I-drop mo ang mga kaso. Sabihin mo sa piskal na pinapatawad mo na ako, ibabayad ko ang pera. Mag-apologize ako. Kahit ano. Pakiusap, huwag mo akong ipakulong. Pinag-usapan mong lasunin ako, Katrina. Pinlano mo ang aking kamatayan. Walang paghingi ng tawad para dyan. Galit lang ako. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko sinasadya. Maraming beses mong sinabi. Pinlano mo ng metodiko. Nag-upa ka ng aktor, pinimeke ang mga dokumento, minanipula ang mga gamot, hindi yan stress. Yan ay kalkuladong kalupitan. Anak mo ako. Namatay ang anak ko noong araw na ikinulong niya ang kanyang ina sa basement. Isa ka lang kriminal na suot ang kanyang mukha. Katahimikan pagkatapos. Sana masaya ka. Sinira mo ang sarili mong pamilya. Sinira mo ang pamilyang ito noong sandaling pinili mo ang pera kaysa sa pag-ibig, sinisigurado ko lang na pagbabayaran mo ito. Ibinaba ko ang tawag. Na-block ang numero. Pebrero 20 ang paglilitis. Puno ang courtroom. Iniharap ni Ruth ang aming kaso ng may kirurhikong katumpakan.
Bawat piraso ng ebidensya, bawat testigo, bawat recording. Nagtestigo si Ricardo Calayan tungkol sa impersonation. Inilarawan ni Samuel Reyes ang narinig na pag-uusap, ipinaliwanag ni Inigo Felipe ang mga pekeng dokumento. Nagtestigo ako sa loob ng 3 oras, dumaan sa bawat insidente, bawat manipulasyon, bawat banta. Sinubukan ni Atty. Hizon na palabasin akong mapaghiganti. Health Kingston, hindi ba totoo na kayo at ang inyong anak ay may magulong relasyon? Hindi. Hindi ko sinang-ayunan ang kanyang mga kriminal na pagpipilian. May pagkakaiba. Ngunit inaamin mong galit ka sa kanya. Hindi ako galit. Ako ay nabigo at determinado na siguraduhing maisa sa katuparan ang hustisya. Narinig ng hurado ang recording noong Pasko, narinig si Katrina na pinag-uusapan ang paglason, narinig si Brian na pinaplano ang aming pagkamatay sa pamamagitan ng kapabayaan. Pinanood ko ang mga mukha ng mga hurado, nakita ang pagkabigla, pandidiri, galit. Tumagal ang paglilitis ng 4 na araw, noong Pebrero 24, nagdelibera ang hurado sa loob ng 2 oras. Guilty sa lahat ng bilang. Humagulgol si Katrina. Natigilan si Brian. Itinakda ang pagsentensya sa Marso 15. Marso 15, araw ng pagsentensya. Sinuri ni Judge Reyes ang kaso. Ang mga akusado ay nagsagawa ng isa sa pinakamalubhang kaso ng pang-aabuso sa matatanda na aking nakaharap. Hindi lang sila nagnakaw ng pera. Nagplano sila ng pagpatay na nakabalakayo bilang pangangalaga. Tumingin siya kay Katrina. Mas Kingston Dizon. Target nyo ang sarili nyong mga magulang. Ikinulong nyo ang inyong may kapansanang ina sa basement. Pinag-usapan nyong lasunin ang inyong ama. Hindi maintindihan ang kalupitan. Sinubukang magsalita ni Katrina. Itinaas ni Judge Reyes ang isang kamay. Walang anumang sasabihin mo ang magbabago sa sentensyang ito. Ikaw ay magsisilbi ng 0 taon sa bilangguan ng Estado, na susundan ng 5 taon ng probasyon. Si Emil Dizon ay magsisilbi ng 8 taon. Pareho ninyong babayaran ang buong restitusyon na 6.5 milyon kasama ang mga gasto sa korte. Bumagsak ang maso. Pinal, absoluto. Inescort sila papalayo ng mga deputy. Lumingon si Katrina ng 1 beses. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Walang naramdaman. Tanging malamig na katiyakan na nagawa ang hustisya. Marso 20, huling araw ni Katrina bago ang transportasyon sa bilangguan, pinayagan siyang kunin ang mga natitirang gamit mula sa imbakan. Pumunta siya sa pinto. Binuksan ko ito ngunit hindi siya inanyayahan. 5 minuto, sabi ko, para kunin ang iyong mga kahon. Yun lang. Mukha siyang mas matanda, mas payat, wasak. Pa, pakiusap. Anak mo ako. Alam kong gumawa ako ng mga kakilakilabot na bagay, pero maliit na babae mo pa rin ako. Sabihin mong pinapatawad mo na ako. Sabihin mong mahal mo pa rin ako. Tiningnan ko ang estrangherong ito na suot ang mukha ng aking anak. Naisip ko ang maliit na batang babae na may bungal ng ngiti. Naisip ko ang babaeng nagkulong kay Isabel sa basement. Namatay ang anak ko noong araw na ikinulong niya ang kanyang ina sa basement, mahina kong sabi. Isa ka lang kriminal na kamukha niya. Napaatras siya na parang sinampal ko. Paano mo nagagawang maging ganito kalamig? Ginugol ko ang 42 taon sa pag-aaral na ihiwalay ang emosyon sa hustisya. Para husgahan ang mga aksyon, hindi ang mga intensyon. Gumawa ka ng mga krimen. Ngayon, pagbabayaran mo ang presyo. Hindi yan kalamigan. Yan ay patas. Wala ka talagang nararamdaman para sa akin. Nalulungkot ako para sa anak na nawala sa akin, ngunit wala na siya. At ikaw ang pumatay sa kanya. Nakatayo doon si Katrina, umaagos ang luha, naghihintay na bumigay ako, lumambot, sumuko. Hindi ako bumigay, sa wakas, tumalikod siya, kinuha ang kanyang mga kahon, at umalis. Isinara ko ang pinto, nilock ito, bumaling kay Isabel, naghihintay sa hallway. Tapos na, sabi ko. Anong nararamdaman mo? Sigurado na ginawa natin ang tama, na naisakatuparan ang hustisya, na gumana ang batas. Niyakap ako ni Isabel. Nakatayo kami roon sa aming tahanan, tunay na sa amin na muli, sa katahimikan. Sa bintana, pinanood kong mawala ang sasakyan ni Katrina sa kalye, dadalhin siya sa anumang hinaharap na nilikha niya para sa kanyang sarili. Ginugol ko ang aking buhay sa paniniwala sa hustisya.
Sa batas bilang isang kasangkapan para protektahan ang mabubuting tao at parusahan ang masasamang tao. Ngayon, napatunayan kong tama ako. Gumana ang sistema. Ang mga inosente ay naprotektahan. Ang mga may kasalanan ay naparusahan. At kung balang araw ay tunay na maiintindihan ni Katrina kung ano ang nawala sa kanya, kung ano ang sinira niya, kung ano ang pinili niya, kung gayon baka balang araw ay maging iba siya kaysa sa isang kriminal na suot ang mukha ng aking anak. Ngunit iyon ay kanyang paglalakbay, hindi sa akin. Isinara ko ang mga kurtina, hinawakan ang kamay ni Isabel, at naglakad pabalik sa aming tahanan. Naisilbi na ang katarungan, at sa wakas ay payapa na ako. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.